Okay, good evening. Para sa ating bansang Pilipinas, sa ibang bansa ay good afternoon and good morning. Sa nakalipas ng ilang oras ay nagkaroon ng Senate hearing. Ganun pa rin, i-discredit lang si Morales, ano? So wala pa rin kinapupuntahan ng Senate hearing dahil hindi umatin si Mumar. At ang last dyan, unless doon sa sasabihin ni Mumar para ma-invite ang First Lady. Dahil si Executive Secretary Ochoa doon sa first, second, third meeting, Senate hearing, hindi siya umatin. Bakit? Pinag-aralan niya ang sitwasyon. Ngayon, nung umatin siya, lahat puro deny. Lahat naman pwede i-deny lahat yun eh. Kasi wala naman hindi naman mapatunayan kung nagsinungaling siya o hindi. Mahirap i-prove. Dahil lahat yung mga possible na question ni Senador De La Rosa ay hindi pumasok. Hindi siya pumasok. Pero yung may mga sagot siya na medyo nagpahiwatig na medyo may alam siya. Pero hindi pa rin consider sa conclusion yun. Pero sa analysis at pinagsama-sama rin ni Senador Bato, may papasok. Yun yung nababasa ko. Pero tingnan natin kung ano ang sa conclusion. Palagay ko malakas ang tiwala ko na maganda yung magiging conclusion ni Senador De La Rosa. Sa akin lang Pero para sa akin rin, may ebidensya man o wala, ay para sa akin positive yung information na yun. Sabi nga, walang puso kung walang apoy. Yun lang yun. Now, in court, hindi rin pwede ma-accept yun. Pero dahil nga ang Senate hearing natin, hindi para maging conclusion na positive information, parang idea lang yan. Kasi ang purpose nila, makagawa ng magandang batas laban sa mga information top information na dapat hindi ilabas. Yun ang purpose ng Senate hearing. Secondary, yung tinitira si Pangulong Marcos. Pero tingnan natin. Ang problema lang si Mumar kung kailan available. Ang hirap talaga, Pag may mga investigation, puro sakit inabot. Tanong mo si GMA. Si GMA na lang, nasa veterans naka-confine. May sakit. Ngayon, wala man lang ako napabalita na na-hospital siya Pero sa totoo lang naman, nakaka-stress rin. Kaya ma-hospital ka talaga. Na tulad ni Fernando Po Jr. Sa sobrang stress niya rin kasi expected na manalo siya. Natalo. So talaga hindi niya nakayanan, hindi niya naalis sa kanyang kaisipan. Kasi na-stress. Parang yung sinasabi rin ni Captain Dado na tinuturuan siya kung bigla siya mag-serious at biglang tatawa. Tapos tuturuan, hindi dapat tatawa si Captain Dado. Ang rason niya ay kinakailangan niyang tumawa kasi on the stage na siya na galit na. Ngayon kung sasabayan ng galit yung baka ma-stress ka siya. So sasabayan niya ng tawa para mawala. May tama naman siya. Tama naman yun sinasabi niya. Kasi nakuha ko rin yun Pag minsan na on the go ako talagang bumanat, sumisikip rin yung aking dibdib. Meron pa naman akong lusartan at saka
Alblodipine, ano? Okay. So, sa ganon, mahirap talagang i-convict, i-sentence, i-verdict o anong decision dahil nasa kanila ang power. Ano? Nasa kanilang power. Lahat nga nang nagtestigo naging takot Kinalaban na lang si Morales, pati yung kanyang witness Bumaligtad na rin Hindi na nasuportahan si Morales sa takot. Ano? Ito naman si Bicoy na Santiago na contempt of court dahil sabi niya parang pag sumagot ka parang lagi ka nakasandal sa pader. Ibig sabihin nabayaran siya or nagantay ng posisyon. Nabayaran siya kasi talagang yung kanyang pananalita may purpose lang siya, hindi yung bukal sa kalooban niya na magsalita siya sa pangyayari. Kung hindi, may gusto lang siyang patunayan na may nag-back up na, ay ikaw, may alam ka, dapat tumistigo ka. Parang ganun Hindi talaga bukal sa kalooban niya na magtistigo sa katotohanan. Although sabihin natin, totoo yung iba. Pero hindi yun ang objective. Ang objective niya talaga ay sirain si Jonathan Morales. Ano? So sabi ko, mahirap talagang magkaroon ng verdict sa hearing na yan dahil kanila kanila ang gobyerno lalo-lalo ang tinatarget ang Pangulo. Sabi ni Pangulong Marcos, ano mang kailangan mo, nasa iyo lahat, kailangan ibigay ko sa iyo. Sa isip naman ng mga ni Marcos at saka advisor, ibigay na natin lahat, sir, kasi pag hindi natin ibigay lahat, mas lalong nawala yung ibibigay natin. So, i-full blast talaga. Ano? Kaya mahirap talaga kalabanin ang nasa posisyon dahil sila lahat ang may hawak ng ebidensya. Tulad sa halimbawa sa PGMC, yung aking nireklamo. Ang akala ko, dahil sa tagal ko sa Armed Forces, almost 39 sa Armed Forces ako, na sa aking pagkalam, ang mga investigator, neutral ang kaisipan nila, wala silang kinikilingan. Yun yung buong akala ko kasi sa tagal ko biruin mo, sinumbong ko sa uting. Pati uting, Inspector General, kasabwat. Hindi naman kasabwat. Ibig sabihin, hindi sila makapag-final decision. Kung mayroon man silang discussion, conclusion, pero doon sa recommendation, parang nawala. Tapos yung conclusion, 50-50. Pero doon sa discussion, mayroon talagang nakikita ka doon. Okay. Katulad rin sila ng anti-retributive authority. Inutil rin. Dalawa na yung nakita ko, inutil doon sa corruption sa PGMC. Una, yung uting. Incompetent. Inspector General, sir. General Gonzales, sir. I'm sorry, hindi mo sa panahon. Gonzales ba ngayon? O yung may Gonzales yung pinalitan. So, wala. Kasi ang Inspector General under supervision ng Chief Staff. So, ang Inspector General is only recommendatory. It's not final. Ang final is the Chief Staff. Si Chief Staff rin ang tamaan dito pag dinesisyon ng positive So, wala talaga magiging decision. Kaya sabi ng mga iba, siya talaga walang mangyari. Ang nasa isip ko naman, may mangyari man o wala, at least, nagkakaroon ako ng analysis na malaki ang sindikato. Kasi even to the outing, walang findings. So, ibig sabihin, mabigat ang kalaban. At talaga na-prove na mabigat ang kalaban, pati anti-retributive authority, wala ring say. Walang say. Challenge pa nga ang utik
What I mean, pati ako, challenge ko, pati anti-retif authority, sabi ko nga eh, pag ako sinipag-sipag, sabihan ko yung opisina, isara nyo na lang, incompetent kayo. Makakatingin kayo ng salita sa akin. Ha? Makakatikim kayo sa akin. Ha? Sige nga, kung kasuhan nyo ako, anong magiging kaso ko? Sinabi ko lang naman totoo. Paano mapatunayan incompetent kami? Wala kayong desisyon sa complaint ko. Although you are only implementing the 11032 sa kabagalan ng trabaho, hindi pa ba yung mapatunayan na kabagalan ng trabaho? Sa tagal ng 2017, now is 2024, hindi nyo pa naibibigay ang mga natirang pera na 4.9 billion. Hindi nyo pa naubos na ibigay. Anong dahilan para umabot ng 5 years? 5 years ba? O 7 years? Anong dahilan? Paabutin nyo ng 10 years para hindi na maklaim yung pera? Ganon ang ibig nyo sabihin, PGMC. Tapos may nalala ko, may isang kernel na graduate ng law. Sabi niya, kung may ebidensya ka, pag-file ka ng complaint. Yung kernel na yun, hindi nag-isip. Nagpasip-sip lang. Nang nireklamo ko, yung dati natin mga tauhan na pinabayaan natin. Ang mga asawa nila. Ang gagaling natin magsalita sa TID. Di ba? Ang gagaling natin. I challenge all officers. Ang galing natin magsalita sa TID. Moral of troops. Pero nasaan yung moral of troops? Even though they are retired, nandiyan pa rin tayo mag-alalay. Or, hindi na retired. Yung mga na-active officer, that is still your responsibility, even though retired na yun. Because that is your function, di ba? Tama hindi? Yung Sergeant Major Office, anong ginagawa ng Sergeant Major Office? Lalo na yung sa AFP Sergeant Major Office. Ano ang ginagawa nyo sa kapwa nyo enlisted personnel? Nagpalamuti lang kayo niya sa opisina nyo? Wala man lang kayong action? Dinala ko na ito problema sa opisina nyo. You create a policy. Even though you are enlisted, you are representing the whole AFP. Sergeant Major Office. Kumbaga, ikaw yung ina ng armed forces. Hinahayaan mo yung mga anak mo. Pag sinabi anak, kasama na yung mga widows na mga enlisted personnel. Nakikita ko dyan sa opisina ninyo. Talagang well-respected kayo. Sa forma pa lang, respected. Pero ang tanong ko ngayon, nagagampanan ba natin trabaho natin? Ha? Nagagampanan? Yes, nagagampanan nyo. Pero mayroon ako isang challenge, nagagampanan nyo. You make a policy in regards to claims na hindi pa balik-balik yung mga sundalo, mga widows. May portion kayo dyan. You submit to G1. Para pag nakagawa kayo niyan at pinasubmit nyo sa J1, bahala na ang J1 kung i-consider o hindi. At least, nagawa nyo responsibility nyo. Yung J1 na ngayon ang aking bibirahin. Simple, ang J1 tatakbo sa Jago. May legal naman ang G1, pero kailangan rin ipunta sa proper office. Kasi ang legal officer ng G1, hindi lang naman isa ang kanilang kinakarap na problema. And the legal advisor of the troop staff is the Jago. Nanahimik na ako. Kasi wala eh.
Yung mga widows na tulungan ko, yung iba, hindi ko nilalaat, nanahimik na rin. Bakit? Nakatanggap na sila eh. Pero hindi lahat. Wala nang kwan eh. Wala, ang tawag nito, wala na gaano nang bubulabog sa akin. Ibig sabihin, natawagan sila ng PGMC o nabigyan sila ng advice, hintayin nyo na lang, huwag na kayo makinig kay Colonel Mitran. Di ba? That is my conclusion. Kaya pakunti ng pakunti. Pero hindi alam nila, habang sila ay nakikipagsipsipan niya sa PGMC, marami rin kapwa niya na pensioner, widows, na pinahihirapan. Makasarili kayo. Ha? Hindi lang naman widows. Halos marami makasarili dito sa pensioner. Ang dami natin pensioner. Ni malang nag-initiate na tulungan ang kapwa niya. Yung AGPO, nanawagan ko sa AGPO, wala rin. Hindi niya tinutulungan yung mga dati niya mga tao, di ba? Nung tayo nasa active, Sir Kape, o si please, pakitimpla. Nako. Sir, kailangan mo pang panligo, i-give kita. Salamat. Sir, gusto mo ako maglaba? Sige. O, tingnan mo. Hari nga tayo nun eh. Ha? Alam ko lang kung mayroon pa rin mga enlisted personnel na pinapatira natin sa bahay. Ginawa natin katulong. Akong ginawa ko, pero hindi ko ginawang katulong. Ibig sabihin, nag-represent lang siya doon kasi wala ako. O wala yung pamilya ko. So, yun. Napakahirap idemanda ang nasa posisyon. Pero, huwag tayo mawala ng pag-asa. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Ako, nagbubuelo na lang ako, kailan na lang ako sipagin. Kasi, problema ko na financial eh. Although mayroon namang ako, pero hindi ko na lang i-priority yan eh. Hindi nga nila pina-priority problema nila. Ako pa magpa-priority. Binibira ko ng binibira dito naman sip-chip. Wala man lang nagtatanggol sa akin. So, naisip ko, nagpapakagago na lang ako dito. Pero, sabi ko nga, iyan ang ginusto ko, di gustuhin ko. Diba? Ganun na lang. Okay, so much for that. Mayroon man wala, positive naman talaga na nagdroga ang ating Pangulo. Yung ebidensya is para lang naman sa korte yan. Hindi naman tayo umabot sa korte. Dito lang naman sa usapin. So, conclusion ko na yun. Totoo yung informasyon na yun. How to prove? Mahirap. Kasi sila lahat na may control sa ayunsya ng gobyerno. Ganun lang yan. Kaya nga sinasabi ko doon sa PGMC, kanilang gobyerno, ang kasabot nila mga nasa taas rin. Wala rin mangyayari. Pero, anyway, nandito pa naman yung papel sa akin eh. Wala nagbo-volunteer na kumuha sa akin, tumulong sa akin dito at isubmit sa ombudsman. Okay. So much for that. Hindi na maganda patakbo ng ating gobyerno. Dalaga binili na tayo. Yung ating armed forces, talagang kinakaya. Ang dami mga general na may mga karer, hindi na nakaporsige. Hindi lang yung 7 general, marami ako nabalitaan na hindi nakakaporma ngayon. Ngayon lang administration na kinawawa ang armed forces. Unlike Digong, high regard siya sa AFP dahil alam niya ang hirap ng nasa kasundaluhan. Tapos ngayon, i-disregard lang natin dahil wala namang parang katulad ng parang akala nila panahon pa ng Marcos na masunod sila. Iba ngayon ang sitwasyon. Nagbabago na. Nagbabago na.
Okay, so much for that, ano? Talagang nagbabago na ang process. Maraming generasyon meeting sa Ortigas na mga almost how many generation, nasa umabot yata ng 70. Kasama ako doon, hindi naman ako general, mga colonels doon sa Marikina, sa Arms Corps office. Nag-ipon-ipon doon ng mga generals to support Bongbong Marcos. Ni isa, walang malang na-recognize. Ang liit kasi tingin sa AFP, tandaan nyo yan. Kaya huwag na tayo magpakalungkot. Ha? Kayong mga nasa active, gawin nyo na yung tama, mag-react kayo kung mali. Ha? Ang liit ang tingin sa inyo o sa atin. Ganon ang ating administrasyon ngayon. Ano? Regards to General Pilisado Simo, sir. Laban lang tayo. General Macana, sir, laban. Captain Dado, laban tayo sa mga tiwali sa ating gobyerno. Sa lahat ng mga sumusuporta sa laban tiwali, salamat sa inyo. Sa mga nananawagan na mga viewers ko, followers, kulang na yung nagsasalita na sa EDSA na tayo. Kasi binabalik ko rin sa kanila Huwag tayo sumigaw na EDSA. Ang sabi mo dapat, sige sir, marami na ako na-organize. Meron na ako 10,000. Hintayin ko na lang ang signal mo. Yun yung gusto kong marinig. Hindi yung takbo na tayo sa EDSA. Tatakbo tayo sa EDSA, dalawa lang kasama mo. Pakatlo ako. Paano tayo manalo? Di ba? Dapat sir, nakarindi ako. I have 10,000 organized. O di ganun, di masaya ako. Sir, dito ganito rin. Di masaya ako. Di, planning na lang talagang kailangan. Di ba? So mayroon pa mga na, sir, tumakbo ka na senador. Ano laro? Tumakbo na senador. At saka, sabi nga ni Captain Dado, ayaw namin pumuisto dyan. Kasi pag pumasok ka ng Congress at saka senador, kailangan mo, kung ang senador ay 24, kailangan yung 24 or 15 man lang lagi sa iyo. Para lahat ng panukala mo, approve. Pero kung ikaw lang nag-iisa sa mga minimiti mo, walang mangyayari yun. Hindi yan ma-aprobahan ang batas mo. So useless rin ang pagkasenador mo o congressman. Ganun lang kasimple. Now, if you are a leader of a respective agency o mayroon ka talagang nililid, yun, pwede yun. For example, nakuha kong LTO. Ang focus ko doon, anti-corruption. Ang problema nga lang, pag in-appoint ka ni First Lady sa LTO, ay talagang hindi mo magampanan yung trabaho mo. Kung nasa AC mo, paano makabalik ng pera? So mag-uutos ka ngayon sa mga head of offices mo. So wala rin. Useless. Kaya palipasin natin ang administrasyon or tapusin na ang administrasyon ngayon. Di ba? Wala rin bayad ang tingin sa Pilipino, bayaran From top to bottom ay bayaran. Ang tingin niya, kaya nilang bayaran. So wala talaga mangyayari sa ating gobyerno. So much for that, sa mga viewers, tuloy lang tayo. Pagpatuloy lang tayo, sabi ko nga, kung kaya natin mag-organize, hikayatin, kung nasa ibang bansa ka, hikayatin mo kaibigan mo, barkada, dito sa Metro Manila o neighboring Metro Manila. Para pag nag-go, madali ka, sir, I have 10,000, I have 1,000, I have 5,000. Di, masaya kami, ni Captain Dado at sa General Macana, di 3 MUP blockers, Okay, salamat. Again, good evening sa lahat.